Alright mga kababayan, huwag niyo munang skip ang video na ito at ipapakita ko sa inyo ang ebidensya at resibo ni Mayor Isko sa kanyang unang termino bilang alkalde po ng lungsod ng Maynila. Kasi kamakailan mga kababayan, may mga nababasa ako sa aking comment section na itong ginagawa daw po ni Mayor Isko ay parang photo op lang daw, no? Itong mga pagdedeclogging, paglilinis sa lungsod ng Maynila. So hindi po totoo yan, no? Dahil saksi po tayo dyan sa unang termino pa lang ni Mayor Isko na halos malinis po ang lungsod ng Maynila. Never po tayong nakarinig ng talagang tambak na basura sa kalsada. So, meron sigurong mangilan-ngilan, hindi naman perfect, pero hindi kagaya nung nakarang administrasyon, no, na talagang nangangamoy at gabundok yung mga basurang hindi nakokolekta. And this time, mga kababayan, makikita po ninyo na talagang seryoso po ang pamahalaang lungsod ng Maynila na linisin talaga yung ating lungsod, no. At actually, itong ang pinapakita ko sa inyo, iniiskoba itong gilid po ng Manila City Hall, papunta po yan dyan sa Lagos Nilad. So ito lang ay pinapakita ko lamang po dahil marami po ang nagsasabi na photo op nga daw yung ginagawa ni Mayor Isko or parang parang pauna lang or yung pabango lang sa publiko, pero hindi, no, dahil ginawa niya na po to noon pa man. Naglilinis na po talaga ang pamahalaang lungsod ng Maynila noon pa man. So itong makikita niyong paglilinis mga kababayan ay hindi lang basta linis lang to na walis-walis lang, ha. Ito po ay sinasabon, iniiskoba, pina-flushing hanggang sa matanggal po talaga yung libag na nakakapit po dyan sa kalsada. At nandito pa rin po tayo sa may gilid po ng Manila City Hall na kung saan nagsagawa naman po sila dito ng pag-flushing po na nalagyan na po nilang sabon po dito mga kababayan. Yung bahagi po ng kalsada po at itong gilid po ng Lagos Nilad Underpass. Ayan, so nandito po mga kababayan ang taga District 5 ng Engineering at taga District 6 ng Engineering din po. Ayan, nandito po yung mga tauhan po ni Engineer Pelayo mga kababayan. Ng District 6 naman po ng Maynila mga kababayan ng Department of Engineering. At meron pa pong ibang mga districts yata mga kababayan, hindi ko pa po alam kung anong district po sila na nandito po tumulong po ngayon sa paglinis po dito sa Lagos Nilad. Talagang non-stop mga kababayan ang nangyayari pong declogging sa iba't ibang lugar dito sa lungsod ng Maynila, no. Itong makikita nyo po ay sa Aroceros Street hanggang sa Natividad Lopez, corner San Marcelino Street. So sa tapat po yan ng SM Manila. Kasama po natin ngayon yung ating mga taga DEPW employees ng Manila City Hall sa ginagawang declogging at paglilinis po dito po sa ating mga drainage. Dahil alam naman po natin itong lugar na to ay konting ulan lang din ay lumulubog din po talaga ito sa baha. So meron din po tayong ipapakita dito sa ating slide picture kung saan nagsasagawa din po ng declogging sa iba't ibang mga barangay, iba't ibang lugar dito po sa lungsod ng Maynila. At maging ang mga ilog, yung mga estero po natin, nandiyan po yung ating mga estero rangers na nakasama din po natin yan noon, no, nung unang termino pa lang ni Mayor Isko na nililinis po natin yung mga estero sa lungsod ng Maynila. Dahil alam naman po natin yung mga estero na yan dito sa lungsod ng Maynila ay mapupunta po sa Manila Bay, which is the catch basin po, lahat po ng mga estero dito po sa Maynila. Malaking tulong to mga kababayan itong ginagawang declogging ng ating pamahalaang lungsod ng Maynila habang hindi pa talaga nasasaayos itong flood control sa ating bansa, no. Kahit papaano makakatulong ito na maibsan yung nararanasan nating baha sa tuwing dumadating po yung malalakas na ulan, yung mga bagyo, dahil alam naman po natin na pagpasok pa lang ng June na yan, sunod-sunod na po yung pag-ulan na yan. Although paiba-iba yung ating season, minsan kahit sabi mo September, nakakaranas pa rin tayo ng mainit na panahon dahil nga sa pagbabago ng klima. Pero asahan na po natin na ang bansang Pilipinas talaga ay talagang dinadaanan talaga yan ng napakaraming bagyo. At isa na nga po ang lungsod ng Maynila sa talagang nakakaranas po ng matinding pagbaha.
At kamakailan nga mga kababayan ay nabalitaan nga natin na napakalaki pala ng alokasyon ng budget sa ating flood control na nagkakahalaga ng 14 billion pesos. So according po yan kay Mayor Isko. At ngayon nga po mga kababayan ay pinaiimbestigahan na po ni Mayor Isko ang bawat distrito upang malaman po natin kung saan napunta itong budget na ito at kung sakali ay abangan po natin yung pagsisiwalat ng katotohanan ni Mayor Isko patungkol nga po dito sa flood control na napunta po dito sa pamahalaang lungsod ng Maynila. So itong usaping flood control mga kababayan related dito sa ginagawa nating declogging sa lungsod ng Maynila ay talaga namang may malaking epekto po sa ating pamumuhay dito sa lungsod kasi hindi lang ito basta usapin ng tubig baha, no? Ito din ay may kaakibat na talagang napakalaking problema kung sakali na tayo ay laging maapektuhan ng matinding pagbaha. Dahil una na dito, ang lungsod po ng Maynila ay sentro po din ng kalakalan, no? Nandito po halos lahat sa lungsod ng Maynila, yung mga malalaking establishment. Nandito din po yung mga paaralan, mga ospital na talagang maaapektuhan po along the way kapag patuloy po itong nararanasan nating pagbaha. Maraming mga negosyo, maraming mga nagtatrabaho yung maaapektuhan dito sa nangyayaring pagbaha sa ating lungsod. Kaya dapat talaga meron po tayong maayos na flood control para maiwasan po natin yung mga ganitong pangyayari, no, na kahit na bumabagyo, kahit na talagang napakalakas ng ulan ay hindi na natin po problemahin pa yung paglusong sa baha. At ito po ay nakakatakot din, no, dahil nga po syempre sa paglusong mo ng baha, wala ka ding peace of mind dahil nga dito sa kumakalat na sakit kagaya po ng leptospirosis at dengue na very rampant po talaga ngayon sa lungsod ng Maynila at actually napakarami na pong nasawi na mga kababayan natin dahil po sa leptospirosis. Maging ang mga ibang empleyado po ng pamahalaang lungsod ng Maynila ay may mga nasawi din po dyan dahil po sa kanilang pag-rescue, paglusong sa baha. Kaya mag-ingat po tayo palagi, no, sa ating paglusong sa baha kasi hindi natin alam talaga na kahit wala kasi tayong sugat ay maaari pa rin po yung pumasok sa ating katawan basta tayo ay nakalusong sa baha na talagang contaminated. Actually, contaminated naman talaga lahat ng baha pero meron talagang pagkakataon na dadapuan tayo ng ganyan na hindi natin inaasahan. At kung talagang hindi tayo makakaiwas mga kababayan sa tubig baha ay agad po nating hugasan yung ating mga paa ng malinis na tubig at sabon at mag-take nga tayo ng doxycycline, no, yung mga tableta na pangontra po para po dun sa posibleng makuha natin sa tubig baha. Ito nga yung leptospirosis. So ito po yung ilan sa mga paalala po ni Mayor Isko sa ating mga kababayan, no? Especially yung mga talagang nagre-rescue po during flood, yung mga empleyado po ng pamahalaang lungsod ng Maynila at yung iba't ibang ahensya po na tumutugon po sa mga ganitong kalamidad, sa mga ganitong pagkakataon. So overall mga kababayan, napakaganda po ng ginagawa ng pamahalaang lungsod ng Maynila, itong non-stop declogging sa iba't ibang lugar dito sa ating lungsod upang masiguro po, no, yung kaligtasan po ng ating mga kababayan at malesen po yung worries natin na sa mga susunod na araw kapag tayo na naman ay tinamaan ng malalakas na bagyo ay makaiwas po tayo sa matinding pagbaha. Although hindi na talaga mawawala siguro yung pagbaha habang hindi talaga naaayos itong flood control natin, kahit papaano is malesen or hindi na masyadong maging stagnant pa yung tubig at mabilis siyang humupa. Dahil makikita nyo naman dito po sa mga nakaraang declogging na ginawa ng lungsod ay napakarami pong burak at basura ang nakuha dyan na halos parang hindi talaga nalinis, no? At ngayong na termino ni Mayor Isko, pangalawang termino niya ay ipagpapatuloy niya po itong paglilinis sa lungsod ng Maynila. Hindi lamang yung nakikita ng ating mga mata sa ibabaw ng kalsada kundi pati yung mga nasa ilalim, no? Pati yung mga burak na hindi natin nakikita na akala natin okay lang. At ayan mga kababayan, please comment down below kung sang-ayon kayo sa aking mga reaction video, sa aking mga komentary patungkol nga po dito sa ginagawang pagtatrabaho ni Mayor Isko. At talagang alam naman natin na hindi natin mapiplease lahat ng mga tao. May mga tao talagang hindi believe at hindi naniniwala kay Mayor Isko. Pero makikita nyo naman mga kababayan yung resibo
yung mga ginagawa po ng ating alkalde sa ating lungsod at maging kami ay isa kami sa mga titistigo o mga witness na talagang noong unang termino pa lang ni Mayor Isko ay ginagawa niya na po itong paglilinis sa lungsod ng Maynila at hindi ito photo op, hindi ito pagpapasikat at higit sa lahat siya po ay nagtatrabaho po ng maayos para maibigay niya po yung magandang serbisyo po para sa ating mamamayang lungsod ng Maynila. So muli mga kababayan, maraming salamat po sa inyo, sa inyong panonood at pakikinig dito po sa ating reaction video. No? Maraming salamat at stay tuned mamaya. No? At tayo ulit ay magre-reaction video. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.